For some of you, mahal kayo ng person nyo, pero parang hindi nyo nararamdaman. Kasi yung person mo, parang ano siya, easy-go-lucky, hindi naman sa makasarili, pwedeng makasarili, pero inuuna niya yung priority niya yung sarili niyang happiness, yung sarili niyang kaligayahan. Unlike you, na parang ang priority mo is yung relationship mo, tsaka yung person mo, pero siya, hindi ikaw yung priority niya. Ang priority niya is yung sarili niyang kaligayahan. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is monthly feelings reading mga kapixie. Titignan natin kung ano yung nararamdaman sa inyo ng person nyo. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapixie. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapixie. Tingnan natin yung mga message sa inyo ng person nyo guys. By the way guys, naka-publish na yung inyong 2025 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Punta lang kayo sa homepage mga kapixie, nandun yung mga videos. Hanapin nyo lang yung para sa zodiac sa inyo. So, ito yung mga mensahe sa inyo ng person nyo mga kapixie. I hid who I really am from you. Meron siyang tinago sa inyo mga kapixie, or parang tinago niya yung totoong pagkatao niya from you. Pwedeng natatakot siya guys, no? Baka meron siyang past na natatakot siya na malaman mo. Baka isipin niya na baka pag nalaman mo yun, hiwalayan mo siya or magalit ka sa kanya or whatever. Tinago niya yun kasi parang feeling niya yun nga, no? I feel you leaving me behind. Parang yun yung magiging dahilan para hiwalayan mo siya or iwanan mo siya. So, natakot siya doon. Para sa kanya, ikaw yung pinaka inalaw niya na mapalapit sa kanya or nahulog siya. Parang ikaw yung person na nahulog yung loob niya ng bonggang-bongga, yung hustong-husto. Mga kapixie. Okay? Alright, so comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Guys, tingnan natin yung mga energy surrounding your situation mga kapixie. So, ito, for some of you guys, now you may be dealing with a narcissist. Pwedeng ganito, no? Kaya nila tinatago yan, mga kapixie. Yeah, so baka hindi nila pinakita yun nung una, tapos nung kayo na, doon na lumalabas mga kapixie. Yung pagiging narcissistic nila, makasarili, self-absorbed, ganyan. And for some of you, parang nahihirapan kayo mga kapixie. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko kahit na may pagka-narcissist yung person nyo, natutunan nyo silang mahalin, and parang nandun yung umaasa kayo na magbago sila, no? Kasi pwede naman talaga magbago, hindi porket narcissist is forever ng narcissist. It's an assumption that can be changed, mga kapixie. If magbago yung tingin mo sa kanila, they can definitely reflect it back to you, guys. Okay, so yung iba sa inyo, parang feeling ko, if dahil sa mahal nyo yung person nyo, kahit na alam nyo or nakikita nyo yung mga signs na narcissist sila, nandun pa rin yung pag-asa or umaasa kayo na magbago sila dahil mahal nyo sila mga kapixie. And yeah, so ito guys, nakikita natin na parang may healing. This is more on you mga kapixie, no? Na parang you're trying to adapt. Parang iniintindi nyo yung pagiging narcissist ng person nyo mga kapixie, and hindi kayo nagpapastress, no? Hindi nyo pinapatulan, hindi kayo nagpapatrigger, kasi especially if alam nyo na ganun sila, kasi the more napatulan nyo sila mga kapixie, kayo yung mas stress, hindi sila. Okay? Kasi wala sa kanila yon personality na nila yon. They are like that, and kung magpapa-apekto kayo sa kanila and magpapatrigger kayo, sinasabotahin nyo yung sarili nyo. Kumbaga, sinasaktan nyo yung sarili nyo. So, yung iba sa inyo, parang you're trying to adapt to them, mga kapixie, thinking na it's not about you, but it's about them. Kasi yung mga narcissist, especially, masasakit magsalita yan, guys. Yung mga dila nila, parang punyal.
pag nagsalita yan, tatagos talaga sa dibdib nyo. So kapag dinibdib nyo, mga kapiksi, talagang masasaktan kayo. Okay? So parang sinusubukan nyo na lang na intindihin and hindi nyo pinapersonal. So yeah. Comment down below, Sagittarius, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Tingnan natin yung totoong nararamdaman sa inyo ng person nyo, mga kapiksi. Shuffle natin to. Abang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong promo ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa criminal, guys. So pampaswerte sa buhay, sa pera, at saka sa love life, worth 1,500 yung freebie na yan, guys. Kaya i-avail nyo na. And meron din tayong bagong course, mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo, guys. 20% discount until October 31. Kaya mag-avail na kayo, guys. So, Sagittarius, kayo ay na-represent ng Queen of Wands. Ito yung ating feelings, energy. Meron ditong presence ng fire sign, another fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaring fire sign din yung person nyo, mga kapiksi. So, for some of you, ito guys, parang feeling ko, energy nyo ito, no? Itong durog na durog, mga kapiksi. Probably this is because of yung mga emotional pain na pinagdadaanan nyo, guys, no? Parang feeling ko this is more on your energy, hindi dun sa energy ng person nyo, pero nakikita natin dito na parang pinapatatag nyo yung loob nyo, mga kapiksi. For some of you, mahal kayo ng person nyo, pero parang hindi nyo nararamdaman. Kasi yung person mo, parang ano siya, easy-go-lucky, hindi naman sa makasarili, pwedeng makasarili, pero inuuna niya yung priority niya, yung sarili niyang happiness, yung sarili niyang kaligayahan. Unlike you, na parang ang priority mo is yung relationship nyo, tsaka yung person mo, pero siya, hindi ikaw yung priority niya. Ang priority niya is yung sarili niyang kaligayahan. And for some of you, pwedeng nararamdaman mo na parang non-committal, parang hindi committed itong person mo sa'yo, hindi niya pinapakita na importante ka sa kanya, hindi kanya pina-priority. Mas priority niya actually is yung kaperahan niya, no? Kung meron siyang trabaho, priority niya yung trabaho niya. Kung meron siyang negosyo, priority niya yung negosyo niya. Ikaw parang palagi ka nandun sa nasa least priority, pinakamababa na priority niya, mga kapiksi. Okay? Pero mahal ka ng person mo, yun nga lang, hindi niya yun napapakita sa inyo. Parang feeling ko, kung naging magjowa na kayo, nasabi niya na sa'yo na mahal ka niya, naging kayo na, para sa kanya, okay na yun. No? Okay na yun na naging kayo. Other than that, parang hindi niya kayang ibigay sa'yo yung mga emotional needs, yung affection na kailangan mo or hinahanap mo sa kanya. Okay? Basta ang alam niya, nasabi mo, kung niligawan ka niya dati or nasabi niya I love you, para sa kanya sapat na yun. Wala na siyang kailangan gawin para patunayan na mahal ka niya. Okay? So, yun yung nakikita natin, mga kapiksi. And dito, you're trying to save the relationship. Meron ditong sadness. This is more on your energy, mga kapiksi, no? Meron ditong presence ng Virgo, Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaring may earth element yung person mo or baka may earth element din kayo sa inyong natal chart. Dito, nararamdaman natin na the more you're trying to save the relationship, the more na nalulungkot ka, no? So, the more na sinasalba mo yung relasyon, sometimes kasi nagtsatsaga tayo or nagtitiis tayo dun sa person kasi gusto nating i-save yung relationship, lalo na kung matagal na, diba? Especially kung babae ka, mga babae kasi mas mahaba yung
or matagal yung attachment nila sa isang relasyon or sa isang tao. Unlike ng mga lalaki, parang mabilis para sa kanila na bumitaw. Siguro dahil, I don't know. Pero, ganun parang nature ng mga babae na matiisin, ganyan. And for some of you, ganun, no? Parang nagtitiis kayo, hoping na mag-change, no? Talagang nandun yung hinahanap nyo or inaantay nyo na mag-change sila, mga kapiksi. So yun yung nakikita natin. Pero yun nga yung sabi ko sa inyo, na the more na you're trying to save the relationship, the more sadness that you feel, the more na mas nalulungkot kayo. Okay? Right. So yan. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dito sa reading na to. Mga kapiksi, pwede kayong makinig ng mga relationship subliminals natin. Pwede siyang makatulong sa inyo, guys. Okay? Alright. And comment down below if naka-resonate kayo, guys. Kung gusto nyo panoorin yung ating 2025 kapalaran, ito yung video nyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. And ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.